Welcome back mga ropa, kwentuhan muna tayo. Pag-usapan natin ang Game 7, ang pinaka-aantay ng lahat. Game 7 mga ropa, it's do or die sa pagitan ng kubunan ng San Antonio Spurs kontra sa champion na kubunan ng OKC Thunder. At syempre wala na nga mas nakakatuwa pa na manood ng Game 7 mga ropa ngayon. Dito nga sa video na to, isa-isa na tihimay-himay natin ang nangyari sa napakagandang laban ng OKC Thunder kontra sa kubunan ng San Antonio Spurs. Sobrang gandang performance ang pinakita dito ng dalawang teams mga ropa, pero syempre isa lang ang dapat manalo at mag-champion sa Western Conference. Hindi pwedeng dalawa mga ropa. Napakagandang laban nga pinakita ng dalawang kupunan mga ropa, pero dito nga sa video na to marahil alam nyo na, lag-lag na ang kupunan ng OKC Thunder. Panalo ang kupunan ng San Antonio Spurs mga ropa. Tinibag nila ang champion na OKC. Talagang nagdidiwang ang mga bashers ng OKC mga ropa dahil sa wakas ang fluffer daw na sa SGA ay tanggal na sa finals mga ropa. Pinarusahan talaga ng San Antonio Spurs at hindi na nila pinaporma ang kupunan ng OKC, although dikitan talaga ang laban dito mga ropa, kaya nga napakaganda ng laban, napakagandang adjustment, napakagandang diskarte ang ginamit dito ni Coach Mitch Johnson mga ropa. At syempre yung coach ng kupunan ng OKC ay talaga nag-counteran sila mga ropa para ipanalo ang Game 7 game na to mga ropa. Ngayon, ito ang game analysis at breakdown sa napakagandang laban ng OKC kontra sa kupunan ng San Antonio Spurs. Simulan na natin to. Okay game. Okay mga ropa, first quarter man-to-man defense nga kaagad ang binigay na depensa dito ng kupunan ng OKC Thunder. At syempre ang bumabantay dito kay Wemby ay walang iba kundi si Hartenstein. At kitang-kita nga natin mga ropa, gigil kaagad dito si Wemby, natake niya kaagad si Hartenstein. Push up ang ginawa niya ni Wemby mga ropa para mapagpag ang depensa ni Hartenstein. Lumows out yan si Chet Holmgren, yun nga lang, pinanis lang to ni Wemby mga ropa. Pa-bold na tirada yan ang kauna-una ang putos dito sa game na to. At dito naman tayo pumunta sa possession ng OKC Thunder. Man-to-man defense din ang pinapakita dito ng San Antonio Spurs. Pareho sila ng OKC Thunder. Parehas maigpit ang depensa ng dalawang kupunan mga ropa. Reasonable yan dahil nga game 7 na to. Pero ang may hawak ng bola dito, Chet Holmgren, binabantayan siya ni Devin Vassell. Kita-kita natin, check na check dito ni Devin Vassell yung atake niya ni Chet Holmgren. Stephon Castle sa may fast break. At dito nakuha kauna-una ang foul dito sa may game na to. Maigpitan nga ang depensa mga ropa, pero si Devin Vassell ang ginawa, pinagpag dito ang depensa nitong si Shai Gilgeous-Alexander. Push up din mga ropa sa perimeter jumper. Pumasok na naman para sa San Antonio Spurs. Nakabawi dyan ang kupunan ng OKC mga ropa. Chet Holmgren ganun din ang ginawa. Pinagpag din ng one-on-one defense mga ropa. Puro one-on-ones nga nangyayari dito dahil sobrang ipit na defense. Perimeter jumper din na napasok dito ni Chet Holmgren. Basket is good. Pero mabilisan lang run and gun offense naman ang ginawa dito ng San Antonio Spurs. Stephon Castle nakapag-convert agad ng kanyang fast break points. At sa pagkakataon na to mga ropa, pag-atake ni SGA, hindi siya natawagan ng foul dito mga ropa. Pero maraming contact ang nangyari pero hindi natawagan ng foul. Ang ginawa dito ni SGA dahil nga maigpit ang depensa, one-on-one din mga ropa. Kitang-kita natin, magandang galawang pinakita dyan ni SGA. At nakapag-convert naman siya dyan ng easy 2 points. At sa pagkakataon na to mga ropa, Victor Wembanyama, pinabayaan siya ni Coach Mitch Johnson na mag-point guard dito sa may ibabaw. Isaiah Hartenstein nga ang bumabantay mga ropa. Aggressive nga itong si Wemby mga ropa, pero sa aggressiveness niya dyan, napakagandang pass ang ginawa niya papunta doon sa may ilalim, napadali ang trabaho ng kanyang teammate. At after nga nito mga ropa, napakagandang give and go gameplay pa ang ginawa dito ni Wemby. At ni Aaron Fox nagkaroon ng monster slam dunk dito si Wemby mga ropa para sa easy 2 points. 10-4 ang talaan mga ropa, lamang kaagad ng San Antonio Spurs sa maigpit na laban na to. Sumubok ng top of the key 3-pointer dito si Lu Dort mga ropa, pero maalat ang OKC sa may 3-point area at nagkagulo dito sa may bola mga ropa. Kitang-kita talaga natin yung hustle at effort na ginagawa ng dalawang kupunan. Pero napunta sa San Antonio Spurs ang bola mga ropa. De'Aaron Fox nagpakawala kaagad ng 3-pointer open. Yan, pumasok naman yan para kay De'Aaron Fox. Basket is good. At eto nga mga ropa, another good defense na naman ang ginawa dito ng San Antonio Spurs. Sobrang higpit talaga ng kanilang depensahan mga ropa, pero sa pagkakataon na to, SGA yan nangyari. Strong attack ang ginawa mga ropa, nakapag-convert siya dito ng easy 2 points. Pero heto na naman nga mga ropa, run and gun offense na naman ng San Antonio Spurs. Nakapeso kaagad si Julian Champagny mga ropa sa may 3-point area, pumukol kaagad ng 3-pointer, kumonek para kay Julian. Basket is good.
At pag-atake dito ni Alex Caruso mga ropa, good defense ulit ang ginawa dito ng San Antonio Spurs. At sa good defense na yan mga ropa, tumakbo si Stephon Castle at effort para makuha niya ang putback points. At dahil dyan napatimeout ng Thunder, 18-8 ang score mga ropa, lobo kagad sa 10 puntos sa kalamangan dito ng San Antonio Spurs. Pero yun nga lang mga ropa, eto sa wakas kumunik na ang left side corner 3-pointer na kubunan ng OKC Thunder. Pero mabilisan lang mga ropa, gumamit kagad ng pick and pop dito ang kubunan ng San Antonio Spurs. Devin Vassell nagkaroon ng 3-pointer, bumawi sa 3-pointer ni Cason Wallace. Gumamit din ng run and gun dito ang OKC Thunder mga ropa, same playing style. Alex Caruso mga ropa, ang tapang nakapag-convert naman ng easy 2 points. Grabe naman si Stephon Castle mga ropa, kitang-kita natin pinagpag niya ang depensa nitong si SGA. Pumasok ng tirada mga ropa, nakapag-convert pa ng foul, pumasok ang bonus free throw. At sa pagkakataon na to mga ropa, good defense na naman ang pinakita dito ng San Antonio Spurs mga ropa. Grabing depensa talaga, nagkakaroon sila ng maraming steals mga ropa first quarter pa lamang. At pagkatapos pa nga nito mga ropa, napakagandang play pa ang ginawa ng San Antonio Spurs, napakagandang atake ni Devin Vassell, sabay kick out ng bola kay Julian Champagnie mga ropa, 3-pointer na naman ang na-convert dito ng kupunan ng San Antonio Spurs. Ito na nga yung pagkakataon mga ropa na kung saan lumobo sa 14 points sa kalamangan dito ng kupunan ng San Antonio. Pinasok na dito si Jared McCain mga ropa, nadulas na nga siya dito pero pumasok pa rin ng tirada ni Jared McCain, X-factor talaga mga ropa. At after nyan sa may transition, 3-pointer naman sa may right side ang pinukol dito ni Jared McCain, kaya natapyasan dito ang kalamangan ng San Antonio. Dylan Harper mga ropa, nakapwesto sa may paint, rin nabaho ang kanyang trabaho mga ropa, easy 2 points na nagawa dyan ni Dylan Harper. Pero nagkaroon ng lucky bounce dito si Alex Caruso mga ropa, pumasok pa ang tirada at tinapos pa nga dito ni Jared McCain ang first quarter nito sa may top of the key 3-pointer mga ropa. X-factor talaga si Jared McCain, 32-25 natapos sa first quarter mga ropa, 7 points hawak na kalamangan dito ng San Antonio Spurs. Magbubukas sa second quarter mga ropa, kinuha kaagad ni SGA dito ang switch sa may depensa ni Victor Wembanyama. Sabay bump mga ropa, panis dito ang depensa ni Wemby. At pagka-swing ng bola dito kay Stephon Castle, konting penetration, natrack dito yung mga defenders ng OKC. Sabay balik ng bola kay Dylan Harper mga ropa, tendency outcome niyan. Open na open si Dylan Harper, 3-pointer ang pinakawalan, pumasok para kay Dylan Harper, basket is good. At eto nga ang sobrang unstoppable talaga sa OKC Thunder, tong 100 shot nitong si Hartenstein, nang hirap pigilan yan mga ropa, at sure ball pa nga yan. Maganda nga ang first quarter ni Jared McCain mga ropa at nakuha niya rin ang kanyang first points dito sa may second quarter. At sa pagkakataon na to mga ropa, De'Aaron Fox, grabing strong attack ang ginawa dito mga ropa, panis ang defenders sa kupunan ng OKC. Nakachani ng 2 points dyan itong si De'Aaron Fox. At eto nga ulit mga ropa ang nangyari, 100 shot ulit ni Hartenstein mga ropa, buti nga to ay nagmintes at dahil dyan opportunity para mag-run and gun ulit ang Spurs. Pagkabigay ng bola ni Harper kay Wemby mga ropa, walang kaabog-abog na 3-pointer ang pinakawalan dito ni Wemby, pumasok naman yan, basket is good. At dahil dyan mga ropa, naging 40-31 ang pahalaan. At eto nga nakachani ng 2 points sa kupunan ng OKC doon sa may lalim, pero mabilisan lang mga ropa, run and gun na naman ang kupunan ng San Antonio Spurs. Ganon ulit ang kanilang ginawa mga ropa, pass break na naman at nakapag-convert naman sila dyan ng easy 2 points. At sa pag-atake dito ni SGA mga ropa, dito nakuha ni SGA ang kanyang first free throws. Yun nga lang, sayang mintes sa tirada dito ni SGA sa may free throw area. Pero grabe talaga yung SGA dito sa game na to mga ropa, ang ginawa niya, binatak niya pa kanan, sabay 3-pointer ang ginawa mga ropa, pumasok para kay SGA. At after nga niyan mga ropa, naiwanan niya yung close out mga ropa, si Wemby nagpunta doon sa may right side, kaya nagkaroon ng open lane dito si SGA. At slam dunk ang ginawa dito ni SGA. At after nga nito mga ropa, binatak ulit ni SGA papunta sa may kanan sa may perimeter jumper. Pinanis niya ang depensa dito ni Julian Champagnie mga ropa, dire-diretso ang pagpuntos dito ni SGA. Nagkaroon ng momentum dito ang kupunan ng OKC Thunder mga ropa. At after pa nga niyan, one dribble, sabay perimeter jumper na naman. Pinanis na naman ni SGA dito ang depensa ni Julian Champagnie mga ropa, easy 2 points na naman mga ropa. At sa pagkakataon na to, Stephon Castle naman mga ropa ang pinanis ni SGA gamit ang kanyang perimeter jumper, basket is good. Grabing init ni SGA mga ropa, kaya sa isang inlap, naging 47-46 ang score. Lahat yan mga ropa, nakahabol ang OKC Thunder dahil kay SGA.
Buti nga mga ropa, nakachani ng kanyang perimeter jumper din dito itong si De'Aaron Fox. Yun nga lang, pagka-kick out ng bola kay Ludort mga ropa, nakuha na ni Ludort ang kanyang first 3-point field goal. At after nito, break down din ng OKC Thunder ang depensa ng San Antonio Spurs. Nagkaroon ng open perimeter jumper dito itong si Jalen Williams. At dahil dyan, napangawakan ng OKC ang kalamangan bago matapos ang second quarter na to mga ropa. Pero grabe ang penetration naman ang ginawa dito ni Stephon Castle mga ropa. Talagang na-attract niya yung mga defenders dito ng OKC. Sabay kick-out niya ng bola kay Keldon Johnson. Sabay swing naman ng bola ni Keldon Johnson kay De'Aaron Fox mga ropa. At nakapag-convert ng 3-pointer niya dito si De'Aaron Fox. Grabing role ang ginagawa ni De'Aaron Fox mga ropa para sa kupunan ng San Antonio Spurs. At sa pagkakataon nga na to mga ropa, sobrang init nga ni SGA, siya ang nagmando ng bola. Buti ang ginawa dito ng Spurs, dinouble team agad si SGA dito sa may ibabaw. Kaya pagpasa dito ni SGA mga ropa, nag-turnover, good defense by the Spurs. At run and gun offense nga ulit mga ropa, Stephon Castle. Pero na-defensahan siya dyan na maayos, mintes ang tirada ni Steph. Pero ang pagkakataon na to mga ropa ay para kay Keldon Johnson. Nagkaroon ng putback points dito si Keldon Johnson mga ropa para sa easy 2 points basket is good. At sa pagkakataon na to, last possession dito sa may second quarter ang nangyari, Wemby na nagawak ng bola. Binantayan siya dito nito si Jalen Williams, pero inatake lang ni Wemby dito ang depensa ni Jalen Williams mga ropa. At pinanis ni Wemby ang depensa ni Jalen Williams. Nakapag-convert pa ng 2 points dito na panapos itong si Victor Wembanyama. Kaya itong second quarter na to natapos sa score na 56-53 mga ropa, na pangawakan pa rin ng San Antonio Spurs ang 3-point lead mga ropa pagpasok ng second half. Ngayon mga ropa, itutuloy natin ang second half. Gagawa tayo ng separate video para sa napakagandang Game 7 na to. Kailangan dalawang video to mga ropa para makita talaga natin yung mga discard at nagpapanalong plays sa bawat kupunan mga ropa. Currently, hindi pa tapos ang laban, pero gagawan pa rin natin ang second half mga ropa. Ngayon, ano masasabi nyo sa first half ng game na to mga ropa? Sa tingin nyo, sino ang mananalo at mananaig sa may Game 7 na to mga ropa? Pwede kayo mag-comment nyo. So, ban opinion, magkwentuhan tayo.